So Luke chapter 5, verse 1 to verse 11. So ito pong sinasabi sa mabuting balita. Minsan habang nakatayo si Jesus sa tabi ng lawa ng Genesaret, nagsiksikan ang napakaraming tao sa paglapit sa kanya upang makinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nililinisan ng mga mangingisda ang kanilang mga lambat at wala sila sa kanilang mga bangka. Sumakay siya sa isa sa mga ito na pag-aari ni Simon. Hiniling niya rito na ilayo ng kaunti ang bangka mula sa baybayin. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. At pagkatapos niyang mangaral, sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, imagdamag po kaming nagpagod, ngunit wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, ihulog ko ang mga lambat." Ganon nga ang ginawa nila at nakahuli sila ng maraming isda. Kaya't halos mapunit ang kanilang mga lambat. Kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa kabilang bangka upang magpatulong. Lumapit naman ang mga ito at napuno nila ang dalawang bangka anupat halos lumubog ang mga ito. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y lumuhod sa harapan ni Jesus at sinabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y isang makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo at mga kasosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot, mula ngayon mga tao na sa halip na mga isda ang iyong huhulihin." Nang maitabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating Panginoon. Bigyan ko po ng ilang minuto o segundo po ang bawat isa upang maghahain po sa ating Panginoon ng dalangin. Ating mga personal na dalangin o pansarili, mga harapin o dalahin, mga isipin, ilapit po natin sa Panginoon ng lahat sa paghahanda po ng pakinig ng kanyang salita. Dakilang Diyos, Ama namin, salamat po, Panginoon, dahil ibinigay mo po muli ang pagkakataong ito. Alam niyo po, Lord, ang puso naming lahat, ang puso ng mga kapatid ko pong ito, ang puso namin, O Diyos, na iyong mga anak, alam mo ang siyang nilalaman ng lahat ng ito. Kayo po nawa, Panginoon, ang tumulong sa aming lahat. Dinggin po nawa ninyo ang aming dalangin. Harapin niyo po, Panginoon, at harapin din namin, Lord, ang lahat ng amin pong pinagdaraanan. Ikaw po nawa ang Diyos na siyang makakatulong sa aming lahat. Gayon din, O Diyos, bigyan mo kami ng malinaw na pag-iisip, na bukas na puso, Panginoon, upang tanggapin at maintindihan ang salita niyo pong aming mapapakinggan na inyong hatid sa amin sa araw pong ito. Pagpalain niyo po kami. Lord, patawarin niyo rin po kami at paging dapatin niyo po kami upang sa ganon, Panginoon, ang salita mo'y malaya na maturuan kami at matanim sa aming puso para sa aming patuloy na pagbabago at pagkilala po sa inyo. Patnubayan niyo po kami at salamat po sa pagkakataong ito. Ang dalangin ito'y aming isinasamo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sige po, maaari na po magsiupo ang bawat isa, mga kapatid. Muli po, magandang umaga po. Okay, so mga nagalmasal naman po na tayo lahat, ano? At yung iba'y nagtanghalian na. Okay, nag-almusal na. At pangtanghalian na rin yan. Diet tayo, di ba? But anyway, mga kapatid, sa umagang ito'y nais ko pong ibahagi sa inyong lahat ang ating tema na nasa sulat pa rin ni Mateo, ang pagtawag sa mga tagasunod. At maganda ito, mga
kapatid. Bakit kamo? Dahil katulad nila na tinawag ng Panginoon, kayo din ay, o tayo ding lahat, ay tinawag ng ating Panginoon para sumunod sa Kanya at matuto. Sa pagkatutong iyon, ikaw ang maging instrumento ng Diyos para ilapit din sa Kanya ang mga tao. So, maganda ang buhay, di po ba? Kaya lang, mga kapatid, ano ang ating nasa sa isip? Ano ang nagiging dahilan bakit tayo kumisan o sa isang linggong ito, nalulungkot, nabibigatan? Ano po ba ang Brother Larry, sa atin na lang. Pero kapatid, ano ba? Ang pinapaalala sa atin na sabi nga ng Panginoon, huwag mong dalhin lahat. Huwag mong bitbitin lahat ng mag-isa. Ano sabi ng Diyos? Lumapit ka sa akin. Diba? Yun ang sinabi ng Diyos eh. At sabi niya, dalhin mo yung aking pamatok. Big sabihin ng Panginoon, ito kasi kadalasan, siguro, medyo ma-out of, topic ngayon. Diba, katulad ng kalabaw na nag-aararo. Sa atin kasi, karaniwan yun, isang kalabaw no? Pero sa panahon nila, lalo na sa panahon ng Panginoon, kadalasan yan dalawa. At yung pamatok, yun yung inilalagay dito sa batok. Nung sinabi ng Diyos, lumapit ka sa akin at dali mo ang aking pamatok. Ano sinabi ng Panginoon? Lord, ang bigat na nga ng dalahin ko, tapos dadalhin ko pa yung dalahin mo. Kumbaga parang ganito, no? Lord, may problema na ako, dadagdagan mo pa. Di ba? Pero hindi yun ang intensyon ng Diyos. O ibig sabihin ng Panginoon. At sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin, yung pamatok, sabi ko nga kanina, sa atin ngayon, isa na lang na kalabaw. Noon, dalawa. Actually, hindi nga kalabaw din ang ginagamit nila. Basta malakas na hayop. At dalawa yon. Dalawa ang bumibit-bit ng pamatok. So, ibig sabihin ng Panginoon, lapit ka sa akin, magkasama nating bitbitin yan. Magkasama nating harapin. Magkasama nating pagtagumpayan. Kasi, totoo naman, di ba, hanggat kaya mo, gagawin mo. Pero kapag hindi mo na kaya, saka ka pa lang makakalapit o lumalapit sa Panginoon. Sabi ng Diyos, hindi. Kaya mo o hindi, malakas ka o mahina, mapagtatagumpayan mong mag-isa o hindi, lumapit ka sa akin. At harapin nating magkasama. Tandaan nyo mga kapatid, may Diyos na tumawag sa atin. Katulad ng sinabi ni Jesus, come to me. Diba? Sabi niya kay Simon, sumunod ka sa akin. At sa pagsunod ni Simon kay Jesus, hindi sinabi ng Panginoon na, sige, dalhin mo lahat ng ito. Hindi. Ang isang leader, siya yung tagapanguna. Syempre, leader nga Diba? Ang isang leader, nangunguna yan. Halimbawa sa pamilya, sino ang nagbibitbit o nagdadala ng problema o suliranin sa pamilya? Ang mga magulang, ama at ang ina. Pwede ba yung bata ang magbitbit? Hindi, di ba? So, magulang, parang ganun din. Ang Diyos o ating Panginoon, ang siyang tagapanguna ng buhay natin. Hindi sa iyong kalakasan, sabi ng Panginoon. Hindi sa iyong karunungan, sabi niya, kundi sa kapangyarihan ko. Not by your might, but my power. Sabi ni Jesus, o sabi ng ating Panginoon. So dito sa binasa natin, natandaan niyo na po ba? Medyo no? Sabi ng Panginoon, tinawag niya si Simon, bago pala yun, nangaral si Jesus. Sabi ni Jesus kay Simon na may-ari ng bangka, pwede pa usog ng kaunti. So inusog ni Simon ng kaunti at umupo si Jesus doon, saka nangaral. So, ibig sabihin, si Simon nakapakinig ng pangaral ni Jesus. Pagkatapos nun, sabi ni Jesus kay Simon, ihulog nyo ulit yung inyong lambat sa dalampasigan o sa dagat. Sabi ni Simon, anong sitwasyon, mga kapatid? Ang sitwasyon ay, Lord,
Wala nga kami nahuli. Anong sabi pa niya? Maghapot, magdamag. Nangisda kami, pero wala kaming nahuli. Ano sumunod na sinabi ni Simon? Pero Lord, sabi mo eh. Ganito yan sa buhay. Madalas sa atin, pinapangunahan tayo ng sarili nating isipan. Nang nakikita nating sitwasyon. Tama? Kaya ka pala nalulungkot, kaya ka pala nadidismaya, kaya ka pala nasasaktan, kaya pala mabigat, kasi, Lord, ito yung nangyayari. Wala kaming nahuli. Pero ganito yan, mga kapatid. Paano mo malalagpasan yun? Sa isang sinabi ni Simon sa kasunod, pero dahil sinabi mo, Lord, ito yung sitwasyon ko. Ito yung nangyayari. Ito yung harapin ko. Sabi nga nung nakausap ko, patong-patong na. Pero sabi ng Diyos kaya mo yan. I will be with you. Kasama mo ako. Di ba? Kaya itong mga nangyaring ito, pinakita ng Panginoon, anong kaya niyang gawin kay Simon at sa buhay din ninyo. Ngayon mga kapatid, sa pag-uusapan natin, makikita natin dito sa sitwasyon na ito, sa kwentong ito, yung vision at ang mission. Ngayong tinawag tayo ng Diyos at sumusunod ngayon sa Kanya, dalawang parte ang makikita natin. Yung vision ng Panginoon at yung mission ng Panginoon sa mga tinawag niya. Una, to become Christ's disciple. At yung ikalawa, ang mission naman ay yung to save the people through the gospel. O sa Tagalog, sa vision ng Panginoon, maturuan ka niya, hubugin ka niya, baguhin ka niya at pangunahan ka niya sa iyong buhay. At ang mission na ibinigay niya sa iyo, sabi ni Jesus kay Simon, mula ngayon, hindi na isda ang inyong huhulihin, kundi mga tao na. Sa madaling salita, ilalapit nyo sila ngayon sa Diyos. Sa pagbabago at pangunguna ko sa buhay ko sa inyo, sabi ng Panginoon, kasama din nun, dadalhin mo rin at ilalapit mo rin sa akin ang mga tao. Disciple, mga kapatid, sabi nga dito, learners about the life of Christ. Ang disciple pala ay mga natuto sa anong buhay ng Panginoon. O sa ibig sabihin, kapag disciple ka pala or sumusunod ka pala sa Panginoon, may natututunan ka sa buhay ng ating Panginoon. Una, ang mga natutunan natin, learn from Christ's wisdom. Yung ano nga ba yung perspective ng buhay ni Kristo, yun din yung kaisipan din natin. So, ibig sabihin mga kapatid, anong kaisipan ng Panginoon nung siya ay nabuhay dito sa mundo? Ano ang layunin niya sa buhay niya dito nung siya ay naging tao? To give glory and to fulfill the mission na binigay sa kanya ng Ama. Sabi niya, di ba, sundin ang ipinapasabi ng nagsugo sa akin. At sabi din ng Panginoon ay iligtas ang mga naliligaw. So may maayos na perspektibo si Jesus sa kanyang buhay. At yun yung iniiwan sa atin ng Panginoon. Ang isang sumusunod sa Panginoon ay natututong ano nga ba yung buhay na kaisipan ng isang tao o ng isang Kristiyano. Ngayon mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili. Yung buhay na gusto ba ng Diyos ay siyang ikinabubuhay natin? Ibig sabihin, yan nga ba yung buhay na gusto ng Diyos sa'yo? Yung ginagawa mo ba o pinapatunguhan ba ng buhay mo ngayon sa pang-araw-araw, yun ba yung gusto ng Diyos sa'yo? Kasi yun yung perspective o kaisipan ni Jesus.
At kung yun ang kaisipan ni Jesus, yun din ang natututunan mo. Kasi sumusunod ka sa Panginoon eh. Ikalawa, learn from Christ's teaching o mga natuto or mga natutunan sa mga tinuturo ng Panginoon. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon at kung ano yung gusto niya. Di ba? Ang isang follower of Christ or disciple or learners about the life of Christ, big sabihin, natututo tayo doon sa tinuturo ng Diyos at sa kung anong gusto niya. Ngayon, tanungin ulit natin ang ating sarili, mga kapatid. Mas madalas ba sa buhay natin na ginagawa natin ang itinuturo ni Kristo? O minsan nagtatalo yung gusto mo at gusto ni Jesus? Kasi kapag ganun ang nangyayari, nagtatalo na, no? Minsan, makikita natin sarili. Matigas pala yung ulo ko. Nagmamatigas pala ako kuminsan sa Panginoon. Sa ikatlo, learn from Christ's leading. Kung ano yung ginagawa o ginawa ng ating Panginoon. Kung anong klaseng pamumuhay ang gusto niya. Sa loob ng 33 years na pamumuhay ng ating Panginoon, wala siyang ibang ginawa kundi magbigay ng papuri sa Diyos at gawin ang pinapautos ng Ama, gayon din iligtas ang mga tao. Pero, eto kasi ako 31 na ba ako? No. 1993. So, 31 years old na, no? Parang gano'n. Nasa inyo, nasa edad tayo, mga kapatid. Ngayon, ang tanong sa atin, mga kapatid, sa tuntungan ng buhay nyo ngayon o sa pinatunguhan nyo ngayon, yan ba yung nililid o diyan ba kayo nililid ng Diyos? O ibig sabihin, yan ba yung gustong patunguhan ng Diyos sa buhay ninyo? Kung nasaan ka ngayon, diyan ba ang leading sa'yo ng Diyos? Kasi matatanong natin yan. Kasi ang isang disciple at mga learners about Christ's life, yung tatlo pa lang na tinutukoy ko na ito, makikita natin kung tayo ba ay natuto sa pagsunod kay Kristo o hindi. Sa loob ng maraming taong pagiging Kristiyano natin, nandun na ba tayo sa pagkatuto o nandun tayo sa pagiging bata? Doon natin matitimbang. Ikaw at ang Diyos ang makakaalam. At ang binibigay ko lang sa atin, mga kapatid, sa umagang ito, ay isang, isang salita na mag-uudyok sa ating, tignan mo sarili mo. O ang binabahagi ko ngayon ay isang salamin upang makita mo ang larawan sa pagiging Kristiyano mo. Sa loob ng maraming taon, yan ka ba? Yan ba yung gusto ng Diyos? Nasusunod mo ba ang utos at naisasalarawan mo ba ang Kristo na iyong kinikilala? At sa napuntahan mo sa buhay mo ngayon, yan ba dyan ka ba pinadala ng Diyos? Ngayon, mga kapatid, diretsahan tayo. Kung hindi, huminto ka. Huwag mo nang ipagpatuloy. Kung alam mong naliligaw or mali o hindi yan ang gusto ng Diyos, huwag mo nang ipagpatuloy. Panalangin mo sa Panginoon na pangunahan ka. Pero ang buhay, lalo na sa pagsunod sa Panginoon, hindi madali. Hindi ibig sabing nahihirapan ka, hindi yun yung gusto ng Diyos. Di ba? Sino bang hindi nahihirapan sa buhay? Pero ang buhay ay masaya. Sabi ko nga, makabuluhan. Actually, kagabi, pinag-usapan namin yung love. Yung love na yon, kaakibat doon, kung anong klaseng pag-ibig ang dapat na ipapakita. I mean, anong larawan ng pag-ibig ang dapat ipinapakita. Gayon pa man, mga kapatid, sabi nga ng Colossians chapter 3, verse 16, yan, ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa ng may buong karunungan.
Diba? Diyan ko lang actually kinuha yung tatlong, ano na yon, yung kanina, yung tatlong bagay na yon, dito ko lang din kinuha yon sa Colossians chapter 3 verse 16. Nahayaan mo na ang salita ng Diyos ay manatili sa puso mo. Huwag mong labanan, di ba? At turuan. Gayun din paalalahanan mo ang iyong sarili at ang isa't isa ng may buong karunungan. At yung buong karunungan na yun, makikita mo lang sa Panginoon. Kaya natin pinag-uusapan ang Book of Matthew upang makita nating lahat kung ano ang kabuuan ng isang sulat na ito na patungkol sa Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, look at Simon, katulad ng sinabi ko kanina. Anong nakita ni Simon? Lord, maghapon kaming nangisda. Mauhusay ng mga ngingisda. Ano ang profesyon ni Jesus? O trabaho? Carpenter. Pero hindi siya yung singer. Carpenter. Or anong tawag na sa Tagalog? Ano po? Carpentero. Bakit nga ba? Pinahirapan ko pa, ano? So, karpentero, di ba, si Jesus. Ngayon, sabi ng karpentero, mangisda ka uli. At yung mangingisda, ang sabi niya, wala kaming nahuli, maghapon, magdamag, kaya nga kami umuwi ni. Ano sabi doon? Lililinis na nila yung mga lambat. Ibig sabihin, tapos na. At ibig sabihin, wala nang isda sa oras na yon. Pero anong nangyari? Pero Lord, kasi sabi ko kanina, di ba? Si Jesus umupo sa bangka mismo ni Simon, nangaral. Nakapakinig si Simon ng sinasabi ni Jesus. Tama? So, ibig sabihin, natuto si Simon sa kanyang napakinggan kay Jesus. Kaya ang sumunod na salita, Lord, mas alam ko to. Pero, dahil sinabi mo kasi, Lord, at susundin ko, gagawin ko. It turns out, the effects or yung nangyari o resulta, nakahuli sila ng halos hindi na makaya ng dalawang bangka. Ganito yan, mga kapatid. Pinapakita ng Panginoon sa atin, mga kapatid, na sa buhay ng isang Kristiyano, hindi lahat patungkol sa nakikita mo. Hindi lahat patungkol sa nararanasan mo. Hindi lahat patungkol sa kaya mo o hindi mo kaya. Hindi lahat patungkol sa gusto mo. Lagi nating tandaan, tayo mga Kristiyano, na nabubuhay na tayo ngayon sa Panginoon. Kasi totoo yan. Minsan ganito, no? Lord, mayroong suliranin sa buhay ko na hindi ko kaya. Pero sabi mo, Lord, kaya ko. Ang gulo. Ba't ganon? Sabi mo sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, walang pagsubok na dumating sa isang tao na hindi kaya. Pero Lord, hindi ko to kaya. Saan ba talaga ako? Gustong ipakita sa atin ng Diyos at iparamdam sa atin ng Panginoon na kailangan mo siya. Sa anumang pangyayari sa buhay, gusto kang hubugin ng Diyos. Ay yung paghubog na yon, parang yung unang-unang panahon. Bago pa lalangin sa Adan at Eva, anong ginawa niya? Kumuha siya ng alabok, hinugis niya ang tao, at hiningahan. Anong partisipasyon ng tao nun? Wala. So, ganon din ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Ang discipleship or learners or natuto kay Kristo, hindi ikaw ang humuhubog sa'yo. Ang Diyos ang humuhubog sa'yo. Ang Diyos ang nagbabago sa'yo. Ang Diyos ang tumutulong sa'yo para maging kalarawang Kanya. Lord, Brother Larry, bakit ganito pa rin ako? Sa loob ng maraming taon, yung kahinaan ko pa rin.
Yung ugali ko, yun pa rin yung ugali ko. Kasi hindi mo hinayaan ng Diyos na tulungan ka niya. Di ba nasabi doon sa, ayan na, hayaan mo na lubusang manatili. Hindi kasi pwedeng gusto lang ng Diyos. Hindi ganun ang relasyon, tama? Hindi ganun ang relasyon. Ang relasyon, gusto mo at gusto niya. Di ba? Yun ang magandang relasyon. Pinagkakaisahan ninyo. Kaya sabi nga ng Panginoon, hayaan mo na ang kanyang mga salita ay manatili sa inyong mga puso. The message for today, mga kapatid, is teaching and reminding everyone that our Christian's purpose is to follow and be the disciples of Christ for the expansion of kingdom. Ang purpose ng buhay natin ngayon, mga kapatid, it's not about yourself. It is not about what you dream of. Hindi ito patungkol sa iyong sarili or sa iyong pangarap o sa iyong pinaplano. Hindi ibig sabihin, huwag ka nang magplano, hindi ka na mangarap. Ang layunin ng buhay ng isang Kristiyano ay para maging learner ni Kristo. Na hinahayaan mo ang Diyos baguhin ka at maging kalarawan ka niya. Sa ganon, makita sa buhay mo ang layunin at plano ng Diyos sa iyo. Maari sa trabaho mo ngayon, yan talaga ang plano ng Diyos. Pero hindi para kumita ka. Hindi pa tungkol sa pera. Wag mo rin pakitaan ng Diyos ang pera na kaya mong ibigay sa Kanya. Kasi sa Kanya din yung galing. So, anong purpose? Ang purpose ng Diyos, kaya ka nandyan, hindi para sa pera, kundi para makita ng mga tao ang larawan sa'yo ni Kristo. Bakit ka nasa isang lugar? O bakit ka nasa isang pamilya? Makita ng Diyos, makita ng mga tao ang Diyos sa buhay mo. Ngayon, tanong natin mga kapatid, anong sinasabi ng mga nakapaligid patungkol sa iyo? Anong sinasabi ng mga tao sa paligid mo patungkol sa iyo? Nakikita ba nila ang Diyos sa buhay mo? Ang Kristo sa iyong buhay? Paano ka magsalita? Paano ang pagpapakita mo ng pag-uugali? Paano ang mga ginagawa mo? Tanong mo ang iyong sarili. Nakikita ba ang Diyos sa buhay mo? Kasi yun talaga yun, mga kapatid. Ang anak ng, alimbawa, bigyan ko lang ng pinakamababaw na explanation. Kapag nakita mo yung biik, alam mong ang magulang niya baboy. Pag nakita mo yung aso, depende pa sa lahi, syempre. Pakita mo yung aso, alam mo yung magulang niya ay aso. Pag nakita mo yung baby, alam mo yung magulang niya ay tao. Misa pa nga, nagtatalo pa yung mag-asawa, hindi kamukha ko yan. Ngayon, sa isang malalim, bigyan natin ng isang malalim na pakahulugan. Kung ikaw ay Kristiyano, sana makita sa iyo. Actually, alisin natin yung sana. Kung ikaw ay Kristiyano, dapat makita sa iyo ang larawan ng Diyos. That's the simplest sentence na maririnig ninyo kung ikaw ay sumusunod kay Kristo. Ang pag-uugali, ang pananalita, ang laman ng puso, ang laman ng isip, yan ba ay larawan ni Kristo? Tanungin natin ang ating sarili. Ayoko lang sigurong mag-agree lang tayo na mag-agree. Tama lang ng tama. Tanungin natin ang ating sarili, yun nga ba yun? Pero kung hindi, tulungan tayo ng Diyos. Huwag tayong in denial. Ito kasi ang nakikita kong hadlang kung minsan. Tama no? Isa sa nagiging hadlang para mabago ang isang tao is to admit na mali siya. Yung na nagkamali siya. Yung tanggapin na nagkamali tayo.
Yan yung isa kung bakit hindi tayo nababago. Ikalawa, ito, bagitin ko lang, wala naman yan. Ikalawang dahilan kung bakit hindi tayo nababago. Kasi, tawag dito, hindi natin tinitake yung responsibility ng pagkakamali na yon. Lagi nating biniblame sa ibang tao. Di ba? Hahanap tayo ng tao. Ito kasi, di ba? Yung ginawa kasi nito yung sinabi kasi nito anong ginawa mo? Katulad ng sinabi ko nung nakaraan, di ba? Hindi ito patungkol, lahat ng mangyayari, control mo ang sarili mo. At kung ano mang nasa paligid na hindi mo control, pero ginagawa mo, pinipilit mong kontrolin. Hindi mo nga kontrolado. Yung sarili mo, na control mo, ang ginagawa mo, hinahayaan mo na ang ibang tao ang mag-control sa'yo. Ang emosyon, ang isip, ang damdamin, di ba? Ang gagawin, ang ugali, hinahayaan mo. Kaya dumating sa punto, mata sa mata, ngipin sa ngipin, na nangyayari. Kaya nga mga kapatid, discipleship in view of Christ leads you away from, ibig sabihin, ang mga natuto kay Kristo, ang larawan nito, inilalayo ka sa pansariling hangarin, sa pansariling kagustuhan, at pansariling tagumpay. Lahat to self-centered patungkol lang sa sarili mo tawag dito, kapag hindi ka natututo patungkol kay Kristo, lahat yan patungkol sa iyo. Yung pangarap mo, patungkol sa sarili mo, patungkol sa gusto mo. Lahat yon. Pero ang isang natuto kay Kristo, hindi lang ito patungkol sa akin. Patungkol to sa Diyos. Kita mo, si Jesus, nung nabuhay dito, sabi niya, nabuhay ako dito upang sundin at gawin ang ipinauutos ng Ama. Anong ginawa ni Christ? Sabi ng Philippians chapter 2, hinubad niya ang kanyang kaluwalhatian bilang Diyos at sinuot niya ang isang katawan, ang katawan ng tao. So inayaan niya na i-let go muna niya ang pagiging yung kanyang karapatan bilang Diyos. Ang ginawa niya, sinuot niya ang katawang lupa. Tapos, sinunod niya ang Diyos sa buhay niya na iyon, mga kapatid. So, sabi nga natin, ang isa sa natututo kay Kristo, hindi ito patungkol sa iyo. Hindi na ito patungkol sa gusto mo o sa gusto mong marating. May gusto ang Diyos sa buhay mo. Kailangan mong malaman. May plano ang Diyos sa buhay mo. Kailangan mong malaman. At may itinuturo ang Diyos sa iyo, kailangan mong pakinggan. Huwag ka nang magmatigas. Kung sinabi ng Diyos yun, gawin mo. Hindi porket ganito yung sitwasyon o nangyayari, magpapadala ka. Kundi anong sinabi ng Bible? Lord, sinabi mo kasi. Dahil sinabi mo, Panginoon, gagawin ko. So sa salita ni Simon, anong makikita natin? Nilet go niya kung ano yung nakikita niya. Sabi ng Bible, for we live by faith and not by sight. Sapagkat tayo'y nabubuhay, hindi ayon doon sa ating nakikita, bagkus doon ayon sa hindi natin nakikita. So ang pananampalataya ay hindi batay sa nakikita natin, kundi batay sa kung anong gusto ng Diyos na bagaman hindi mo nakikita, pero sinasampalatayanan at sinusunod ninyo. Napansin niyo yung sinabi ni Simon, mga kapatid. Ano sabi ni Simon? Nung nakita niya yung mga isda, halos lumubog na yung mga bangka, lumapit si Simon at lumuhod. Ano pong sabi ni Simon? Ayun, lumayo ka sa akin. Kasi makasalanan ako.
Alam nyo kung anong kagandahan sa Panginoon. Alam ni Jesus na makasalanan ka. Kahit hindi mo sabihin, alam niya yon. Pero ang sinabi ng Panginoon, sunod ka sa akin. Pinagtabuyan niya ba? Hindi eh. Kundi lalo pa niyang inakay ang Diyos, si Simon sa kanya na sumunod. Alam niyo may trivia dito. Nakalimutan ko. Actually, dapat yung introduction eh. So, lagyan natin ng trivia. Bakit kaya sinabi ni Simon na, Lord, lumayo kayo sa akin dahil makasalanan ako? Alam niyo, yung verse kanina na binasa natin, hindi yun ang kauna-unahang na-encounter niya si Jesus. Hindi yun yung pinakauna niyang nakita si Jesus. Yun yung pinakaunang sumunod si Simon. Pero hindi niya first time nakita si Jesus doon. Alam niyo kung kailan niya nakita si Jesus. Ganito yan. Nung si Jesus ay binautismuhan, tapos, kasi sumigaw si John the Baptist, ito yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. May tagasunod si John the Baptist. Nung narinig ng mga tagasunod ni John the Baptist yon, sumunod sila kay Jesus. Tapos nanatili sila doon sa tinutuluyan ni Jesus. And most probably, mga kapatid, nagturo si Jesus. At yung isa na sumunod kay Jesus noon, isa doon, si Andrew. Sino si Andrew? Si Andrew ay kapatid ni Simon. Baka kayo malito, mga kapatid. Si Simon, 3 yung pangalan. Tagpalayaw o tawag. Pedro, Simon, at Cephas. So pag tinawag mo siya, Pedro, Simon, Cephas. Hindi, joke. So yun ang kataga sa kanya. Actually, ang tumawag sa kanya ng Pedro ay si Jesus na. So balikan natin. Si Simon, ang kapatid ni Andres. Si Andres yung sumunod kay Jesus na dating sumusunod kay John the Baptist. So nung narinig ni Andrew o ni Andres yung salita ni Jesus, pumunta siya agad kay Simon. Hinanap niya agad yung kapatid niya na yon. So ano nangyari? Sabi ni Andres, uy, nakita na namin ang Mesiyas na inaantay natin. Ha? Nga ganun siya. True ba? O, halika. Nagkita sila ni Jesus that time. Pero wala doon ang salitang sumunod si Pedro or si Simon. Wala doon. Pangalawang pangyayari. Ang turo ng mga ibang relihiyon, si Pedro daw ay single. Pwede ba ang maging single ang isang may biyenan? Pag namatay, so ibig sabihin, hindi pa kumaga parang, pangalan nito, kumaga, naging mother-in-law na lang niya. So, bibigyan natin ng yun kasi ang turo eh. Ngayon, ganito ang gawin natin. Minsan, nagkasakit yung binan ni Pedro. Nilagnat. Pinuntahan ni Jesus. Pinagaling. Tapos, doon yung mababasa yung babae na yon, na biyanan ni Pedro, tumayo, nawala yung lagnat, tumayo at naglingkod kay Jesus. Sa kwento na yon, wala kayong mababasang sumunod si Simon. Kailan lang sumunod si Simon? Yung na-experience niya na. Minsan ganito. Totoo yan, no? Yung patotoo, minsan sa Diyos, minsan hindi pa kapanipaniwala o pinaniniwalaan ng ibang tao. Halimbawa, may mga taong lumapit, siguro baka makaka-relate yung iba dito, may mga tao nang lumapit sa inyo noon, uy, ganito yung ginawa sa akin ni Jesus. Ganito yung pagbabago sa akin na ginawa ni Jesus. Pero yung iba sa atin, hindi naniniwala. Hindi pa tayo nagbago o lumapit sa Diyos o kumilala sa Diyos. At yun din yung nangyari kay Simon. Hindi rin siya sumunod kay Jesus. Sino yung pinagaling? Yung binan niya. Hindi pa rin niya na-experience, pero nakita niya. Di ba? Minsan, ang tao nababago lang at nagbabago lang kapag na-experience mo talaga. Nung na-experience ni Simon,
ang kapangyarihan ng Diyos, ang ginagawa ng Panginoon sa buhay niya mismo, doon mo masasabing, Lord, hindi ako worthy. Pero sinabi ni Jesus, sige, susunod ako. Tayo ka, sabi ni Jesus. Sumunod ka sa akin. And Simon follows Jesus. Hindi niya lang sinunod, hindi lang siya sumunod kay Jesus. Ano pang ginawa niya? Iniwan niya yung pangingisda niya. So, hindi ibig sabihin, hindi na nangingisda si Simon. Kumbaga, sa buong buhay niya, inilaan niya na yung kanyang sarili na susunod sa Panginoon. Mga kapatid, the more you are taught by Christ, the more you understand and accept the Christ-like sacrifice. The more na tinuturuan at natututo ka sa turo ng Diyos, saka mo mas maiintindihan ng sinasabi ng Diyos ang sakripisyo. Ang pag-aalay ng buhay. Di ba? Sabi ng Romans chapter 12, offer yourselves as a pleasing sacrifice. Saka mo matututunan ang salita ng Diyos na kapag sinampal ka sa kabila, iharap mo ang kabila. Saka mo matututunan ang sinasabi ng Diyos na huwag kang maghihiganti. Saka mo matututunan ang sinasabi ng Diyos, mahalin mo ang hindi ka ibig-ibig o yung kaaway mo o yung umaaway sa'yo. Mahalin mo ang mga tao. Saka mo matututunan yon kapag natuto ka sa sinasabi ng Panginoon. Yun yung sinasabi ko kaninang discipleship ni Jesus. Yun yung sinasabi ko kaninang hinubog ka ng Diyos. Minsan tayo ay hinubog ng panahon. Well experienced. Pero the greatest molding na mararanasan ng isang tao, yung hinubog ka ng Diyos. Kaya dito sa Matthew chapter 8, verse 19 to 22, lumapit sa kanya ang isang tagapagturo ng kautusan at sinabi, Guro, isasama po ako sa inyo saan man kayo pumunta. Ngunit sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon, ngunit wala man lamang matulugan o mapagpahingahan ang anak ng tao. Biruin mo si Jesus, walang matirahan, walang masilungan. Sa kanyang ministeryo, may pagkakataong walang tumatanggap sa kanya para patuloyin siya sa isang bahay at pagpahingahin. Si Jesus na yon. Paano pa tayo ng mga Kristiyano? Lord, kaunting pagsubok, ba't ganito naman binigay mo sa akin? Di ba? Si Jesus nga hindi na nakatulog ng maayos Si Jesus nga natutulog, inistorbo pa Diba? Minsan ka na lang magpahinga. Tapos yung mga kasama mo natatakot sa bagyo. Panginoon, siguro kung ako nung nasa panahon din na yun, tapos natutulog na, halimbawa, ginising ka bigla, kakatulog mo pa lang, kakapahinga mo pa lang, galing ka sa maghapong pangangaral, talagang masakit yung ulo mo. Baka nga mag-attitude ka pa Pero si Jesus hindi naman ganun So ibig ko sabihin, may ganong pangyayari sa Panginoon. Minsan nagutom ang Panginoon. Diba? Minsan nauhaw ang Panginoon. So kung ang Panginoon na sinusundan natin, naranasan yon, bakit ka magrereklamo sa pagsubok o sa ayaw mong nangyayari sa'yo? Gayong ang Diyos na sinusundan natin ay naranasan ang lahat ng yon hanggang mamatay sa krus. So sabi pa nung isa, Panginoon, maaari po ba akong umuwi upang ipaglibing ko ang aking ama? Ngunit sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. So anong punto ng Panginoon? Ang ama, ang anak o Diyos anak na si Jesus, iniwan niya yung langit. Gayon din, kasama ang kanyang ama at dumaong o pumunta dito sa lupa. Alam nyo, kaya sinabi ng Panginoon, tawag dito,
yung panahong nanalangin si Jesus, bago siya dakpin, di ba po nanalangin si Jesus? Tapos, umiyak siya. Umiyak siya. Tapos, yung pawis daw niya, naging parang dugo. So, bigyan ko po kayo. Dahil, malapit naman na ang Abril, mga 5 tulog na lang. Pebrero na eh, di ba? Kalahati na nga ng Pebrero, mga kapatid eh. So, ano natin? Bakit pumatak bakit naging dugo ang patak ng ang pawis ng Panginoon? Bakit nahihirapan si Jesus bago siya dakpin at patayin? Dahil ba hindi niya kaya? Pwede daig pa siya ni Simon. Si Simon willing siyang mamatay. Patiwarik pa nga namatay si Simon Pedro eh. Si Pablo, handa siyang mamatay para sa pagsunod sa Panginoon. At yung mga sinaunang Kristiyano, handa silang ibuwis ang buhay, wag lang nilang itakwil si Jesus. Yun yung mga Kristiyano noon. Ngayon, kaya ba nahirapan si Jesus at halos dugo na yung pumatak na parang pawis niya, dahil ba mahihirapan si Jesus? O ang magiging tanong dyan, or dahil darating ang punto na masasabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Yung panahon na ang presensya ng Ama at ng Anak ay mawawalay dahil sa kasalanan ng sanlibutan. Bigyan ko kayo ng kaunti pa para linaw. Nung si Jesus ay pinako sa krus, isa sa 7 last words ni Jesus ay, Ama, bakit mo ko pinabayaan? Bago ang pangyayari na yon, dahil ang kasalanan ng lahat ng tao sa sanlibutan, ipinataw na kay Jesus. At hindi matitignan ng Ama ang Anak na ipinataw na ang kasalanan sa kanya ng mga tao. Diba? So anong punto mga kapatid? Kasi kailangan talagang magbayad ng kasalanan. At yung panahon na yun yung panahon at oras ng pagkawalay ng presensya ng Ama at sa Anak. So anong pinupunto natin, mga kapatid? Dito sa sinabi natin na paano yan? Pinapaunawa sa atin ng Diyos na dapat mo siyang higit na mahalin kaysa sa hinaharap mo o sa ninanais mong mahalin sa buhay na ito. Kung yung anak, iniwan niya ang langit, gayon din ang pagkakataong mawawalay ang presensya ng Ama at ang Anak, hinayaan niya yun ang mangyari. Pinili niya yun ang mangyari. Paano pa kayo? Tayo. Hindi sinabi ng Diyos na wag mo nang mahalin ang mga magulang, ang mga mahal mo sa buhay o ang iyong sarili. Ang gusto lang ng Diyos, mahalin mo ang Diyos o siya nang higit sa lahat. Kasi yun ang isang taong natuto sa paanan ng Panginoon. Sabi ng Luke chapter 14, sumama kay Jesus ang napakaraming tao, humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaaring maging alagad ko ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Kung mas mahal mo, sabi ng Panginoon, ang iyong asawa, ang iyong mga anak, ang iyong ina, o kahit ang iyong buhay nang higit sa akin, hindi ka karapat-dapat sa pagsunod mo. Makatwiran ba yun? Makatwiran yun. Gaya na sinabi ko kanina, kung yung anak ay handa siyang iwan ng lahat para lang sa'yo, iligtas ka niya. Bakit hindi mo kayang gawin? Yun ang isang kaisipan ni Kristo na siyang dapat na maging kaisipan nating mga Kristiyano. Wala iwan mo lang yung minsan trabaho lang nagiging hadlang na sa pagsunod sa Panginoon.
Minsan ayaw lang ng asawa mo, nagiging hadlang na sa pagsunod sa Panginoon. Minsan dahil lang sa pinansyal, nagiging hadlang na sa pagsunod sa Panginoon. Minsan sarili mo lang damdamin, minsan nagiging hadlang na para maglingkod sa Panginoon. Ay, Kristiyanong buhay. Kasi ang gusto ng Diyos, nung maranasan natin ang lubos na kasiyahan sa mundong ito habang nabubuhay pa tayo. At yung lubos na kasiyahan na yon matatagpuan sa pakikipagrelasyon sa Diyos. Yun lang ang katangi-tanging paraan. Kaya nga, the discipling ministry of our Lord Jesus caused a high value for our needs, our loved ones, and ourselves. Saan talaga kailangan mong bitawan? In exchange or kapalit ng higit na dakila at hindi makukumparang halaga ng pag-ibig sa Diyos. So siguro, patapos na natin. Mga kapatid, in our conclusion, para maging isang learner, disciples, or sa Tagalog, isang may natutunan kay Kristo, dapat mong gawin, know your God. Kilalanin mo ang Diyos. Through prayer and devotion. Sabi ng napakinggan ko, may interview sila. Yung interviewer, sabi niya doon sa ini-interview, kung babalik ka sa mga nakaraang panahon, anong ipapayo mo sa iyong sarili? Kasi yung pastor na yun matanda na siyang pastor. At I think parang, siya, may degree, kumbaga sabihin na natin, doctorate, ganon. Ngayon, alam mo kung ano sabi niya? Alam mo kung papayo ko lang sa aking sarili. Sana, mas binigyan ko pa ng panahon ang panalangin at pagbabasa ng Biblia. Pastor na yan. Naglilingkod na yan sa maraming taon. At doctorate pa sa kanyang ministeryo. Ngayon, ano lang ang payo niya? Know your Bible and prayer. Know your God. Alamin mo at kilalanin mo ang Diyos. Yan ang isa sa paraan para matuto tayo sa Panginoon. Para hindi ang tao o ibang tao ang magtuturo sa iyo ng dapat mong gawin. Para hindi ang panahon ang huhubog sa iyo, kundi ang Diyos ang magtuturo sa iyo at ang Diyos ang maghuhubog sa iyo. Tanungin ko kayo mga kapatid, sino ang humuhubog sa inyo? Ang salita ng Diyos? Ang mga gawa ng Panginoon? O ibang tao? O ibang sitwasyon? Kasi kapag ganon, iba ang sinusundan mo. Hindi ang Diyos. Diba? Kaya sa ikalawa, kailangan mong gawin, love your God. Through relationship with Him daily and following. Sa pakikipagrelasyon ng Diyos, para ibigin mo ang Diyos o maibig mo ang Panginoon, natin mga kapatid, ibigin natin ang ating Panginoong Diyos, pakikipagrelasyon sa Kanya araw-araw. Lagi mong hanapin ang presensya ng Diyos. Panalangin ka sa simula. Kapag gusto mong hanapin ang Panginoon sa lahat ng ginagawa mo, dumalangin ka sa Kanya, Lord, tulungan niyo ako, samahan niyo ako, gabayan niyo ako. Kahit sa saglit na oras. Nakaka-Facebook nga tayo ng ilang oras Kinakatulugan pa nga natin kuminsan O baka may bumagsak na cellphone sa harapan natin. Diba? Yung panalangin pa kaya. Sa bawat oras, hanapin ng Panginoon. Diba? At, sabi nga, sundin ang Diyos. So, yun lang yung nais ko pong ibahagi sa bawat isa. To be a disciple of Christ. Tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid bilang paggunita ng